isang mahiwagang kaban, pinapasan ng mga anghel, kumikislap sa kidlat ng luwalhati. Ngunit ngayon, nakatanim ba ito sa kailaliman ng lupa o palihim ng humihinga sa kalooban ng iyong puso? Huwag kang kukurap, sapagkat habang binubuksan natin ang pahina ng kasaysayan ngayong araw, maaaring hindi lamang misteryo ng nakaraan ang mabubunyag, kundi pati ang layunin ng iyong sariling buhay. Lumang-luma na ang kwento tungkol sa kaban ng tipan, ngunit tuwing binibigkas natin ito, tila ba sariwa pa rin ang amoy ng kahoy na akasya na binalot ng lantay na ginto sa bawat pahina ng kasaysayan ng Israel, mula sa nakakasilaw na tuktok ng bundok Sinai hanggang sa maalikabok na mga lansangan ng Jerusalem. Ang kaban ang naging sentro ng lahat, timbangan ng katarungan, luklukan ng awa, tulay sa pagitan ng tao at may kapal. Isipin ang sandali nang sumilay ang kidlat sa ulap at binigkas ang 10 utos. Sa mismong gitna ng takot at panginginig, naroon ang kaban na sumisigaw ng pangakong, "Hindi ko kayo iiwan." Sa simpleng kahong iyon, nagkubli ang kapangyarihang bumiyak ng dagat, magpadala ng mana at maghatid ng liwanag sa gabi. Kaya natural lang na hanggang ngayon ang puso ng sangkatauhan ay umuukil-kil pa rin. Nasa ang sulok na ba ito ng mundo? Mula sa pagliligtas sa mga Israelita mula sa malupit na kamay ni Paraon hanggang sa paglakad sa tuyong pusod ng dagat na pula, naging tagapanguna ang kaban sa bawat hakbang. Lagi itong nasa unahan. Pinapasan ng mga pari, nakabalot sa telang may burdang serapin, wari korona ng kanilang pananampalataya. Kapag gumalaw ang ulap sa himpapawid, gumagalaw sila. Kapag tumigil ang ulap, humihinto ang lahat. Dinuduyan ng kaban sa katahimikan. Itinuro nito na ang direksyon ng buhay ay hindi basta palatandaang bato sa daan. Ito'y pagsunod sa tinig na tumatawag mula sa loob ng apoy. Kaya habang nakatayo ka sa pila ng jeep, naghihintay ng resulta ng pagsusulit o nagbubuhat ng pang-araw-araw na bigat, pareho pa rin ang mensahe. Pag nauna ang presensya ng Diyos, matutuyo rin ang dagat ng pag-aalinlangan sa harap mo. Pagdating sa ilog Jordan, sinubok muli ang kaban at ang bayan. Sa sandaling lumubog ang paa ng mga pari sa rumaragasang tubig, huminto ang agos at tuyo nilang tinawid ang ilog patungo sa lupang ipinangako. Ang eksenang iyon ay hindi alamat lamang. Aral ito na kapag ayaw makinig ng mundo sa iyong mga pangarap, kailangan mo lang ng isang hakbang ng pananampalataya upang pigilan ang baha ng takot. Tandaan, hindi inuna ng Diyos na patigilin ang ilog bago kumilos ang tao. Hinintay niyang lumusong sila. Ganyan din sa'yo. Maririnig ng langit ang yabag ng iyong tiwala bago huminto ang rumaragasang problema. Nang sumikat ang araw ng monarkiya, sinayaw ni Haring David ang buong lungsod nang ilipat niya ang kaban patungo sa kabiserang bayan. Tumambol ang mga pandanggo, kumalansing ang mga alpa, at kahit ang mga alipin ay nakiindak. Walang nakaligtas sa galak. Ipinakita ni David na ang tunay na hari ay hindi nahihiyang magpakatotoo sa pagsamba. Ngunit hindi niya itinayo ang tirahan ng kaban. Ipinagkatiwala niya ito kay Solomon. At nang itindig ng anak ang magarang templo, bumaba ang ulap ng luwalhati at napuno ng kaningningan ng Diyos ang loob. Doon nanahan ang kaban, sa kabanal-banalang dako, tila pusod ng mundo kung saan nagtatagpo ang langit at lupa. Subalit, kahit gumuho ang pader ng Jericho sa kanilang mga kaaway, ang sariling muog ng Israel ay bumaon sa kasalanan, korupsyon, idolatriya at pang-aapi sa mahihirap ang nag-anyaya ng hatol. Kumidlat ang tinig ng mga propeta, Isaias, Jeremias, Ezekiel, nagbabala, kung hindi kayo babalik, maiiwan kayong wasak. Ngunit madalas ganyan ang tao, mas pinipili ang nakasisilaw kaysa sa nagliliwanag. Noong 587 taon bago isilang si Kristo, bumagsak ang Jerusalem sa kamay ni Nabucodonosor. Nasunog ang templo, ninakaw ang mga sagradong kasangkapan, at ang kaban, ang pinakamahalaga sa lahat,
biglang naglaho, naging hiwagang hinahabol ng isip at panalangin ng sanlibutan. Ayon sa ilan, bago bumagsak ang lungsod, inutusan ng Diyos si Propeta Jeremias na iligtas ang Kaban. Kasama ang ilang pari, dinala raw niya ito sa Moab, inakyat ang tahimik na bundok Nebo, at sa isang kuweba sa kailaliman, maingat na inilibing, kasama ang tabernakulo at altar ng insenso. Sa kanilang puso, darating ang oras na muling ibabalik ng Diyos ang kalayaan. Bubuksan niya ang kuweba at siisiklab ang apoy ng tipan. Isipin si Jeremias, nanginginig habang sinasara ang pasukan, ngunit matatag ang loob. Ang kayamanan ng langit ay hindi mananakaw ng hukbo ng lupa. Samantala, sa malayong Aksum, naniniwala ang simbahan ng Ethiopia na ang Kaban ay nasa loob ng kanilang katedral, bantay ng isang munghing hindi kailanman lalabas ng bakuran hanggang sa huling hininga. Sinabi ng tradisyon na si Menelik, anak ni Solomon at ng reyna ng Sheba, ang nagdala ng Kaban sa lupain. Tuwing pista, inilalabas nila ang mga replika, ngunit ang orihinal ay nananatiling tago, balot sa telang pula at ginto, sapagkat ang sinumang sumilip ng walang pahintulot ay maaaring mamatay. Totoo man o alamat, umaalingaw-ngaw mula sa timog ang paanyaya. Gawing tahanan ng Kaban ang iyong puso, at ikaw din ay magiging bantay ng liwanag. Nakaukit din sa mga mapa ng mananaliksik ang hinalang, nasa ilalim pa rin ito ng Jerusalem, nakasilid sa lilim ng mga batong hindi pa nabubuksan. Pinaniniwala ang bago, tuluyang bumagsak ang lungsod, ibinaba ng mga pari ang Kaban sa isang lihim na lagusan na tinatawag na Kamara ng mga Bato. Isinara nilang muli ang marmol at nalimot ng mundo ang pintuan. Kaya tuwing may bagong ekspedisyon, naglalagablab ang imahinasyon. Sa likod kaya ng susunod na bato, sisilay ang ginto at lilitaw muli ang sinag ng presensya ng Diyos. Sa makabagong panahon, sari-saring paghahanap ang naganap. Sina Charles Warren, Montague Parker at Ron Wyatt ay nag-ukol ng lakas at salapi para sa mga paghuhukay at tunnel. Marami ang umiling at tumawag na katang-isip. Marami ring nag-alab ang loob at nakisali. Sa bawat dokumentaryo, iisa ang sinasabi ng puso ng tao. Kapag may bagay na sumasagisag sa pag-asa, gagawin natin ang lahat para mahawakan ito. Kontrobersya man o katotohanan, pinatutunayan nito ang walang kupas na uhaw ng sangkatauhan sa presensya ng Diyos. Ngunit narito ang hiwaga. Naglaho man ang Kaban sa tala ng kasaysayan, hindi naglaho ang layunin nito. Nang isilang si Jesus sa Bethlehem, nagkatawang tao ang salitang dating nakapahingalay sa kahon. Ang liwanag ng Diyos ay tumira, hindi na sa silid ng ginto, kundi sa katawang may dugo. Ipinakita niyang ang Kaban ay hindi na kahoy at bakal, kundi pusong handang tumanggap sa Kanya. Kaya kung hanap mo ang Kaban, silipin mo ang puso. Nagniningas ba ang luwalhati? Bago mo itanong kung nasa Moab ba o Ethiopia ang Kaban, tanungin mo, nasaan ang apoy ko? Sapagkat ang apoy na iyon ang mag-uusig sa iyo na magpatawad, manindigan at mangarap. Ang Kaban ay kuwento ng pagbagsak at pag-ahon, ng pagsuway at pagsuko, ng ginto na hinubog hindi lamang sa init ng apoy, kundi sa luha ng pagdurusa. Kapag nabasag ang pangarap mo, huwag mong ituring na pagkawala. Isipin mo itong pagpipino. Siguro ngayon, nararamdaman mong sinasalakay ka ng sarili mong Babilonyo. Ulat na negatibo, relasyong naghihingalo, pangakong napako. Ngunit tandaan, bago pa man mawasak ang templo, iniligtas na ng Diyos ang Kaban. Ibig sabihin, bago ka pa man tuluyang gumuho, inihahanda niya ang iyong tagumpay. Nakatago man ngayon sa kuweba ng luha ang iyong gawain, darating ang araw na gagapang ang liwanag palabas at ipapaalala ng langit na hindi siya kailanman nabigo. Isipin si Jeremias sa bundok Nebo. Ang hangin ay malamig, ang gabi walang buwan. Tinitingnan niya ang Kaban sa huling pagkakataon bago takpan ng bato. Marahil sumagi sa isip niyang, mabubuksan pa kaya ito?
Ngunit sa halip na sumagot, nagtiwala siya. Ganyan din ang paanyaya sa atin. Baka hindi mo alam kung kailan lilitaw ang sagot, ngunit maaari kang magtiwala sa Diyos na may hawak ng orasan. Kapag natutunan mong sumuko sa kanyang schedule, makikita mong anumang itinago para sa kabutihan ay lilitaw sa tamang panahon. Kaibigan, hindi mo kailangang mag-imbak ng pala o lampara upang matuklasan ang kaban. Ang kailangan mo lamang ay bikig ng pananampalatayang nagsasabing, "Ako man ay maaaring maging kaban." Kapag pinayagan mong ang Diyos ang sumulat ng kanyang mga salita sa looban ng puso, ikaw ay nagiging buhay na tipan, naglalakad na paalala na may pag-asa, kapayapaan at layunin. At kapag nag-aapoy ka sa pag-ibig, kahit isa ka lang, sapat yun upang gumuhit ng liwanag sa madilim na sulok ng mundo. Bago pa tuluyang mawala sa ating mga mata ang kaban, minsan itong naagaw ng mga Filisteo. Dinala nila sa templo ni Dagon bilang tropeyo ng kayabangan. Kinaumagahan, nakabulagta ang rebulto, putol ang ulo at mga kamay. Tila nagpapatira pa sa tunay na hari. Nag-umpisang kumalat ang salot hanggang napilitan silang isauli ang kaban. Ang leksyong dala nito, anumang kapangyarihang inaangkin ng may pagmamataas ay magbabalik na kagimbal-gimbal na konsyensya. Kung nag-unaw ang sarili mong mga Diyos-Diyosan, tiwala sa yaman, yabang sa talino, marahil oras ng isuko sa tunay na may-ari ang kaban ng iyong puso. Kapag natutunan mong bumitiw sa ambisyong hindi para sa kabutihan, biglang luluwag ang pagkakagapos ng takot at bibigyan ka ng lakas na magpatuloy. Isang bagay pa ang madalas malimutan. Ang kaban ay may 3 laman. Ang mga tapyas ng utos, sisidlan ng mana, at baston ni Aaron na namulaklak. Bato, tinapay at tungkod, batas, biyaya, liderato. Kung nais mong maging buhay na kaban, alagaan ang 3 ito sa sarili. Maging matuwid, umasa araw-araw sa biyayang espiritual, at hayaan ang iyong impluensyang mamulaklak para sa kapwa. Hindi sapat na isa lang, kailangang 3: kaayusan, kabutihan, at paglilingkod. Minsan sinasabi ng iba, "Hindi ako gaya ni Moises o David. Paano ako magiging kaban?" Alalahanin, ang akasya ay karaniwang puno sa tigang na disyerto. Hindi mamahaling sedro, hindi makintab na tik. Ang dahilan kung bakit naging banal ay dahil pinahiran ito ng presensya ng Diyos. Kung karaniwan kang tao na may karaniwang kakayahan, ikaw ang pinakamainam na materyales sa kamay ng may kapal. Sa iyong simpleng pusong handang sumunod, ginagawa kang pinagpala. At kapag pinanday ka ng pagsubok, tumitibay kang gaya ng akasya na pinadalisay ng araw. Ngayon, habang nagtatapos ang unang yugto ng ating paglalakbay, gawin mong panata na bawat pintig ng dibdib ay kalansing ng kampanilya ng pag-asa. Kung may proyekto kang matagal nang natutulog, hakbangan mo. Kung ang relasyong sinisira ng lamat, hakbangan mo. Kung ang kinabukasang parang disyerto, hakbangan mo. Tandaan ang mga pari sa Jordan, hindi nila hinintay huminto ang baha. Tumapak sila at huminto ang tubig. Sa huling pag-ikot ng lente, makikita nating ang kaban ng tipan ay kwento ng paglalakbay. Mula disyerto patungo sa pangako, mula tolda patungo sa palasyo, mula palasyo patungo sa kabundukan, at mula kabundukan patungo sa puso ng tao. Nasa linya pa rin tayo ng parehong paglalakbay. Bawat hakbang may pagkakataong punuin ng kaban ang ating ngayon at bukas. Huwag kang matakot sa dilim, sapagkat sa dilim, mas maliwanag sisikat ang liwanag na dala mo. Tumatakbo ang kasaysayan tulad ng ilog na may malakas na agos, at sa bawat pag-ikot nito, palaging may mga taong nagtatangkang hanapin, itago, o ipaglaban ang kaban ng tipan. Ngayong ikalawang bahagi, liliparin natin ang mga kontinente at hihimayin kung paanong ang misteryong ito ay naging binhi ng mga revolusyon, ng sining, ng agham at ng panibagong pag-asa. Habang binabagtas natin ang kwento, isipin mong ikaw ay nakasakay sa isang karo ng apoy, sapagkat bawat pangyayari ay hindi lamang tala sa aklat,
kundi pintuan tungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa may likha. Unahin natin ang mga nagbuwis ng buhay para lamang masilip ang sinag ng kaban. Sa loob ng madilim na lagusan ng Jerusalem, dekada bago pumutok ang ikalawang digmaang pandaigdig, sumuong si Kapitan Charles Warren at ang kanyang mga kasama. Pinanday ng uling ang kanilang mga mukha, waring mga aninong humahabol sa liwanag. Bawat pagdukot nila ng piko ay kasabay ang dasal na, "Kung ngayon na ang sandali, ipakita mo." Subalit higit pa sa ginto ang hinahanap nila, pagpapatunay na ang katawan ng kagitingan ay matibay kapag nakakapit sa pananalig. Natapos ang kanilang paghuhukay na walang nakitang kahon, ngunit bitbit nila ang mahalagang aral na hindi nasusukat ang tagumpay sa tumpok ng kayamanan, kundi sa tibay ng paniniwala na ang imposible ay kayang maging posible. Lumipat tayo sa Aksum, Ethiopia. Doon, sa loob ng payak na kapilyang binabantayan ng isang monghe habang buhay, sumisiklab ang alamat. Maraming manlalakbay ang naglakad ng walang tsinelas, nag-aayuno ng mahahabang araw, nagtiis sa init ng disyerto, lahat para lang makatanaw kahit silip ng telang nakakulapol sa itinuturing nilang kaban. Hindi na mahalaga kung totoo bang nasa loob niyon ang orihinal, sapagkat ang sinumang naglakas loob na maglakbay ay nag-uuwi ng kakaibang lakas ng loob. Para bang sa mismong pag-uusisa sa hiwaga, hinahayaan nilang magising ang natutulog na bayani sa kanilang puso. Sa Europa noong gitnang panahon, umikot ang mga alamat tungkol sa isang samahan ng mga mandirigmang pari, tinatawag na mga Templaryo, na umano'y nakahukay ng kaban sa ilalim ng dating templo ni Solomon. Isinasalaysay na pagkatapos nilang mabuksan ang mahiwagang silid, bigla raw silang nagtaglay ng kakaibang kayamanang espiritual at karunungan na higit pa sa ginto. Ipinagtanggol nila ang mga peregrino, nagtayo ng mga simbahan, at nagpunla ng mga ideya tungkol sa dangal at pagkakapantay-pantay, mga binhing sumibol sa kalaunan upang maging hamon sa mapang-aping harit emperador. Kaya kung iniisip mong maliit lang ang epekto ng isang paniniwala, alalahanin mo, sapat na ang isang tipa ng pag-asa para magbukas ng tanikala ng lipunan. Hindi rin pahuhuli ang mga manunulat at pintor. Isang gabi sa kaniyang munting silid, sinindihan ni Miguel de Cervantes ang kandila. Inalala ang panawagan ng kaban. Ang taong nananampalataya sa imposible ay kayang baguhin ang daan ng hangin. Kaya isinilang ang alamat ni Don Quixote, isang katalinuhang naglaro sa pagitan ng katotohanan at ilusyon. Sa bawat hampas ng kaniyang lanseta sa hangin, may paalala. Ang dakilang pakikipagsapalaran ay hindi pagsuko sa realidad, kundi paghubog sa realidad ayon sa pangarap. Samantala, sa Pilipinas, bago pa man sumiklab ang himagsikan laban sa kolonyal na kapangyarihan, may mga mahiwagang bulungan tungkol sa kaban ng ating identidad. Isipin si Jose Rizal, tinataga ang bukang liwayway ng karunungan. Sa kanyang nobelang Noli Me Tangere, madalas siyang magtago ng mga simbolo, parang mga piraso ng batas at mana na humahasa sa diwa ng mambabasa. Kapag binasa mo ang akda, mararamdaman mo ang tibok ng dakilang pangako. May lahing dakila, may kasaysayang dapat balikan, at may kinabukasang nararapat ipaglaban. Sa ganitong paraan, naging buhay na kaban ang kanyang panitik. Naglalakbay sa isip ng kabataan, bumubuo ng nasyonalismong nagpapagalaw sa kapuluan. Isang malaking kabanata rin ang papel ng agham. Noong ika-20 siglo, lumitaw ang sigasig ng siyentipikong si Ron Wyatt. Bit-bit ang prangka at halu-halong sarap ng kaba. Naghukay siya sa mga yungib at bitak ng bato sa Israel. Maraming nanlibak, marami ring naniwala. Kahit hindi lahat ng paratang niya ay napatunayan, nagising naman ang imahinasyon ng libo-libo na ang Biblia ay pwedeng maging mapa, hindi lang ng dating panahon, kundi ng mga pangarap na natutulog sa atin. Gaya ng batang naglalaro ng taguan, bawat hakbang niyang puno ng alikabok ay sigaw na, maaari. Isang dambuhalang pako na ipinupukpok sa dingding ng pagdududa.
Sa ating makabagong henerasyon, may mga drone, lidar at radar na sumusukat sa kapal ng lupa. Nagbabaka sakaling makita ang silong ng burol na may tinatagong silid. Ngunit sa kabila ng pag-asa sa teknolohiya, higit na mahalaga ang tanong, handa ba tayong sumalo sa mensahe kapag natagpuan na ang kaban? Sapagkat ang tunay na putok ng liwanag ay hindi lang sa pagkamangha, kundi sa kakayahang magbago, maging mas mapagmahal, mas makatarungan, mas may pananampalataya. Balikan natin ang mga panahon ng revolusyon. Sa Pransya, noong 1789, napuno ng sigaw ng kalayaan, pagkakapantay-pantay, kapatiran, ang lansangan. Sa lihim na pulong ng mga palaisip, binubuksan nila ang lumang tala. Paano ba binago ng kaban ang lipi ng Israel mula pagkaalipin patungo sa bayang Malaya? Kaya't minsay nagpasalin-salin sa bulong na tayo rin ay may sagradong tipan. At ang inspirasyong iyon ay sumabog sa pagkilos. Maaaring hindi nila hinahanap ang kahon, ngunit hinahanap nila ang kahulugan. Lipunang may pagkalinga sa karalitaan, may paggalang sa dangal ng tao, at may paninindigan laban sa abuso. Sa Amerika, isang mahabang tren ng pag-asa ang umusad noong panahon ng pagkaalipin. Ang mga kantang Go Down, Moses ay tilang himig ng Jordan na tumitigil sa agos kapag nanalig ang inaapi. Sa mga gabi ng pagtatago, dinaraanan ng mga tumatakas na alipin ang tinatawag na Underground Railroad. At sa ilang lihim na simbolo, ang kaban ay binanggit bilang karo ng apoy na tutulong sa kanilang makatawid. Ang kwento ng kaban ay naging liwanag na pumunit sa kadena, nagtulak sa puso ng sambayanan na kumilos, at nagbigay daan sa dakilang sigaw ni Abraham Lincoln na hindi maaaring hatiin ang tahanan. Sa gayon, kahit malayo sa lupain ng Biblia, ang espiritu ng kaban ay naging tulay ng panibagong yugto ng kalayaan. Lumakad naman tayo sa larangan ng sining biswal. Si Leonardo da Vinci, bagaman tahimik ang mga tala tungkol dito, ay malimit mag-aral ng mga sukat na tinatawag niyang proporsyong banal. Sa kanyang pagguhit ng huling hapunan, maingat niyang inilagay sa gitna si Jesus. Parang pahiwatig na ang tipan ay hindi kahon kundi katawan at dugo. Sa sining, sinarili niya ang misyon ng kaban. Ituro kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Sa gitna, sa puso, sa sentro ng buhay. Kaya, kung may likhang sining kang gustong hatiran ng kaluluwa, alalahanin mong hindi sapat ang kulay, kailangang may espiritu. Tumingin tayo sa malawak na larangan ng musika. Ang mga kompositor tulad ni Johann Sebastian Bach ay nagsabing ang kanilang gawa ay para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Sa piling ng mahahabang nota, parang pumapailan lang ang ulap na naghahatid sa kaban noong nasa ilang. Kapag nakikinig ka sa kanyang toccata at fugue, tila binubuksan ng bawat tuldok ng organo ang pintuan ng langit at ramdam mong ang dibdib mo ay nagiging templo ng presensya. Dito mo makikita na ang kaban, kahit nakatago, ay patuloy na nagpapabangon ng malikhaing apoy upang maalala natin ang tunay na layunin ng talento. Hindi para sa sariling dangal, kundi sa papuri sa may lalang. Samantala, sa larangan ng teknolohiya, hindi maikakaila ang impluwensya ng Biblia sa pormasyong etikal ng mga inventor. Maraming inhinyerong nagtayo ng internet ang naniwalang ang kaalaman ay kailangang maging bukas at malaya tulad ng unang anyo ng tipan, nakaukit sa bato, ngunit para sa lahat. Kapag binubuksan mo ngayon ang isang artikulo, isang piraso ng sining o isang makabuluhang talumpati, isipin mong isa ka sa mga paring nagbubuhat ng kaban. Isa kang tagapagdala ng katotohanan at binabahagi mo ito upang maghatid ng pag-unlad sa sangkatauhan. Balikan natin si Jeremias. Sinasabi ng ilang alamat na habang inililibing niya ang kaban sa bundok Nebo, naramdaman niya ang bigat ng kabiguang. Tila sinasabing, nabigo ako sa misyon ko. Ngunit ang tinig ng Diyos ay nagpasambulat sa katahimikan. Ang bagyo ay hindi wakas. Ito ay pintuan. Sa puntong iyon, naging gintong tanso ang kanyang puso.
handa sa pagputok ng liwanag sa takdang oras. Ganyan din ang paanyaya sa iyo. Kung nasadlak ka man sa pagkabigo, sa negosyo, sa pamilya, sa sarili, huwag mong timbangin ang halaga mo sa nabitawan mo. Timbangin ito sa kamay na patuloy kang hinahawakan. Ngayon, lumingon tayo sa isa sa pinakamainit na usaping akademiko. Posible bang nakalagak ang kaban sa ilalim ng simbahan ng Santo Sepulcro? Ilang arkeologo ang nagsabing sa likod ng altar ay may palatanda ang lagusan. Ngunit sa bawat pahintulot na kanilang hinihingi, laging may politikang sumisingit, relihiyon, gobyerno at pondo. Minsan ang kaban ay di batbat ng lupa, kundi ng papel, tinta at lagda. At naroon din ang paalala, kahit sa habulan ng karangalan, may kaba na maisusuko kapag itinapak mo ang ego sa lupa. Makikita mong ang tunay na kaban ay kapakumbabaan, ang handang yumuko upang bumukas ang pinto ng makalangit na pagpapala. Sa mundo ng negosyo, may mga taong ginamit ang kwento ng kaban bilang matinding insentibo. May tagapagbenta ng libro, naglakbay sa mga paaralan at simbahan, hinikayat ang kabataan. Hanapin ninyo ang kaban ng inyong pangarap. Sa bawat kopyang nailalako, may 3 batang nabigyan ng scholarship. Ang ginto ay naging karunungan, ang kahoy ay naging pagkakataong umunlad, ang kupido ng pangarap ay pinakawalan. Kaya huwag mong maliitin ang simpleng kwento. Sa kamay ng masigasig na tao, ang kwento ay nagiging layang umaahon sa kahirapan. Ngunit hindi laging maningning ang paghahabol. May mga nahulog sa bitag ng kasakiman. Ginamit ang ideya ng kaban para mandaya at manloko ko. Sa ginta ng gabi, iniisip nilang nagwagi sila sapagkat nabenta nila ang peking piraso ng kahoy na di umano'y mula sa orihinal na kaban. Ngunit tulad ng mga Filisteong, minsang nagtamasa ng tagumpay, nang masilo nila ang kaban, mabilis dumating ang kabayaran. Kundi karamdaman, kundi konsyensya, kundi pagkakalantad, sapagkat ang kaban ay hindi pwedeng gawing mumurahing laruan ng kalakaran. Ang kaban ay sagradong pangako. Kapag hinawakan mo ito ng may kalinisan, magbubukas ito ng biyaya. Ngunit kapag inangkin mo ito sa kasakiman, magbabalik ito ng pagkadurog. Sa puntong ito, marahil tinatanong mo, ano ba talaga ang nangyari sa kaban? Maraming teorya, pero higit na mahalaga ang epekto nito sa atin ngayon. Ito ay patuloy na tumatawag sa puso nating umano'y sagana sa impormasyon, ngunit salat sa pag-asa. Tinatanong tayo, saan mo dadalhin ang kaban ng iyong paniniwala? Sa lihim na kuweba o sa gitna ng lungsod? Sa ilalim ng kama ng pangamba o sa tuktok ng mesa ng paglilingkod? Isang munting paalaala bago tayo humakbang sa susunod na yugto. Ang kaban ay lagi nang nauuna. Mula kay Moises hanggang sa pagtawid sa Jordan, hanggang sa pag-ikot sa Jericho, hanggang kay David, lagi itong nangunguna. Kaya kung nais mong makita ang dagat na lumalakbay palayo at ang pader na bumabagsak, huwag mo munang tanungin kung sigurado ka. Unahin mo ang kaban ng pananampalataya, ibitbit sa dibdib, at sumunod ang iyong mga paa. Sa bawat hakbang, kahit rumaragasa ang tubig, makikita mong humihinto ito, sapagkat ang langit ay tumutugon sa yabag ng may tapang. Sa huling hibla ng ikalawang yugto, pag nilayan natin ang 3 regalong palaging kaakibat ng kaban, katotohanan, kagalingan at katapangan. Kapag naglalakad ka sa liwanag ng katotohanan, hindi ka mahuhulog sa bitag ng kasinungalingan, gaano man kapinong bihis ng dilim. Kapag lumalangoy ka sa ilog ng kagalingan, natututo kang magbahagi, hindi ka magiging dam na humahadlang sa daloy. At kapag umiihip sa iyo ang hangin ng katapangan, nauunawaan mong ang takot ay bahagi lang ng kwento, hindi ang wakas. Kaibigan, ang bahagi ay magdadala sa atin sa pinakamalalim na lagusan, kung paanong ang kaban ay naging tagapanguna ng modernong kilusan para sa hustisya, kapaligiran at kapayapaan. Ngunit bago tayo tumungo roon, isulat mo muna sa papel ang pangarap na matagal nang nakabaon. Tapos tanungin mo ang sarili, handa na ba akong buhatin ito
at tawirin ang Jordan ng pag-aalinlangan? Kung oo, itaas mo ang paningin, sapagkat sa oras na ito, may kidlat na kumikislap sa ulap, nagsasabing, "Sumugod ka, sapagkat hindi kita iiwan." Lumipas ang mahabang daan ng kasaysayan, ngunit patuloy na naglalakbay ang diwa ng kaban ng tipan, umiikot sa himpapawid ng sangkatauhan na para bang isang bulalakaw na hindi nauupos. Sa yugtong ito ng ating paglalakbay, nakaharap tayo sa mga hamong tinatawag na makabago, nakalalasong usok ng polusyon, sigaw ng lupaing inaagawan ng gubat, alingaw-ngaw ng digmaan, bulong ng nagugutom na tiyan, at kulog ng sigalot sa lipunan. Gayunman, kung sisilipin natin ng masinsin ang puso ng ating panahon, makikita nating humihinga pa rin ang liwanag na unang lumukob sa kahong ginto ni Moises. Ang apoy na iyon na minsang tumuntong sa Jordan at nagpagiba ng pader ng Jericho ay ngayoy tumatawag sa atin upang hiramin ang tapang ni Josue, ang pag-ibig ni David at ang loob ni Jeremias para harapin ang suliranin ng kasalukuyan. Sa larangan ng pangangalaga sa kalikasan, mistulang umiiyak ang planeta habang unti-unting nauupos ang kagubatan. Natutuyo ang taklong ilog at umiinit ang hangin na siyang umaakap sa ating hininga. Maraming kabataan ang nagtitipon sa mga liwasan. Tanga ng karatulang yari sa karton, nakasulat ang panawagang ibalik ang balanse ng lupa. Maaari nating ilarawan ang bawat karatula bilang pangalawang tapyas ng bato. Paalala na tayo ay may pananagutang moral na alagaan ang nilikhang mundo. Tulad ng ginawa ni Jeremias, nang kanyang ilibing ang kaban upang mailigtas sa pagkasira, hinihiling da ngayon ng kalikasan na iligtas natin ang mga ugat ng punong iniluluhod ng sawang palakol. Kapag tayo'y nagtanim ng binhi, gumagawa tayo ng maliit na kwarto para sa kaban sa pusod ng lupa. Nagsisindi tayo ng hintab ng pag-asa para sa mga susunod na salinlahi. Hindi man natin mahukay ang kahon ng ginto, bawat punla na ating itinatanim ay nagiging gintong butil na haharap sa henerasyong darating at sasabihing, "Iningatan ka namin." Samantala, sa himpapawid ng lipunan, lumalakas ang tinig ng paghahanap ng katarungan. May mga manggagawa sa pabrika na kumakayod buong araw, subalit nananatiling kapos ang laang bigas sa hapag. May mga batang hindi makapasok sa paaralan dahil nakapako sila sa kalsada upang magtinda ng sampagita. May mga minoryang lahi na sinusubukang ipagtanggol ang kanilang lupang ninuno laban sa nagsasalikop na pagnanasa ng malalaking interes. Sa bawat kamay na nakikisuntok sa hangin, naroroon ang sigaw na ilabas ang kaban ng dignidad. Isang paalaala na ang bawat nilalang ay may taglay na luwalhating nakabalot sa ginto ng dangal. Kailanman ay hindi hinayaan ng Diyos na manatili sa iilang piling kamay ang liwanag. Lagi niyang idinaraan sa kabuuan ng sambayanan upang paalalahanan tayo na ang totoong kaban ay walang kandadong metal. Ang kandado nito ay katotohanang minsay inaayawan ng mapag-imbot na puso. Kapag inilalantad natin ang kabulukan, nagiging pari tayo na bumubuhat ng kaban sa gitna ng mapanganib na lansangan. At habang ginagawa natin ito, bumabagsak ang pader ng kawalan ng pag-asa, bumibigay ang tanikalan ng takot, at umuusbong ang liwanag ng mas makataong bukas. Sa gitna ng naghihiyawang tunog ng mga baril at putok ng kanyon, kumikirot ang daigdig sa sugat ng digmaan. Kapag nagbabanggaan ang puwersang militar sa hangganan ng bansa, o kaya na may naguumpugan ang magkakaibang paniniwala sa loob ng isang komunidad, nababasag ang katahimikan na parang basong nahulog sa marmol. Sa ganitong sitwasyon, nakikita natin ang sarili rito sa tabi ni Moises, sakay ng ulap ng pagkakabaha-bahagi. Tinatanong ng Diyos, "Papayag ka bang manatiling tahimik habang nagdurusa ang iyong kapatid?" Ang kaban ng tipan ay sagisag ng pakikipagtipan, pakikipagkasundo ng Diyos sa tao, at pakikipagkasundo nating mga tao sa isa't isa. Kaya kung tunay na binuhay natin ang kaban sa loob natin, dapat nating yakapin ang kapayapaan bilang panatang lampas sa anumang bandila o lahi. Kapag nilapitan natin ang kaaway, pinakinggan ang kanyang kwento, ipinahiram ang tainga, at inunawa ang luha,
Hindi man agad maglalaho ang alitan, ngunit magsisimula itong malusaw sa apoy ng malasakit. Sa larangan ng agham at pag-unlad, animoy lumilipad ang tao tungo sa kalawakan, sumasakay sa bilis ng alon ng datos, at nagpapanday ng makinaryang kayang lumikha ng himala sa kurap ng mata. Subalit kasabay ng lintik ng talino, may panganib na mahulog tayo sa ilusyong tayo na ang pinakamataas na diwa. Kung walang kaban ng karunungang kumikilala na ang talino ay dapat maglingkod sa kabutihan, pwede tayong maging Filisteo na inangkin ang kaban para sa sariling kapritsyo at tuluyang nagdulot ng salot. Ang sipnayan, inhenyerya at medisina ay kailangang lamnan ng tatlong bagay na nasa loob ng kaban. Utos na nagtuturo ng direksyon, mana na nagbibigay lakas sa mahina, at tungkod na namumulaklak ng paglilingkod. Kapag ang siyentista ay nagsaliksik para sa kagalingan ng mahirap, kapag ang imbensyon ay naghatid ng linaw sa mga mata ng bulag kaysa sa bulak ng luho, doon pa lamang masasabi ng langit na ang krisalis ng talino ay naging paru-parong kaban. Sa larangan ng sining, pumapaloob ang kwento ng kaban sa himig ng mga kundiman, sa pintig ng tambol ng katutubong tribo, at sa pinta ng mga artista na humahawak ng sipilyong maraming kulay. Ang mga pintor, manunulat at musikero ay parabang mga levita ngayon, umaalalay sa kaban sa gitna ng entablado ng kultura. Sa bawat tula na lumalarawan sa pag-ibig na tapat, sa bawat pelikulang bumabangga sa korupsyon, at sa bawat awit na nagpapabalikwas sa kabataang malasag ang loob, nagigising ang kahulugan ng tipan na ang sining ay hindi dekorasyon kundi pang-ukit sa kaluluwa ng lipunan upang paalalahanan tayo kung sino tayo at kaninong kamay tayo nagmumula. Ang isang kwadro na iginuhit upang igalang ang kariktan ng nilikha ay parang pader ng templo. Ang bawat nota ng biolin na inalay sa Diyos at sa bayan ay parang halimuyak ng insenso na pumapailan lang sa kabanal-banalang dako. Sa tahanan naman, kung saan hinuhugot ang unang hibla ng pakikipagsapalaran, roon dumarami ang mga kaban na nakatago sa simpleng hapagkainan. Kapag ang ina ay nagtatabi ng huling piraso ng tinapay para sa gutom na anak, kapag ang ama ay nagigising ng madaling araw upang hindi malate sa trabaho, at kapag ang anak ay nagtatabi ng baong barya para tulungan ang classmate na walang pamasahe, sila'y nagkakatipon sa maliit na altar ng kabutihan. Pinagliliwanag ang bahay ng sinag na mas busilak pa sa gintong bumabalot sa kahong sinauna. Dito natin nakikita na hindi kailangang maglakbay sa disyerto upang maging tagapagdala ng kaban. Sapat na ang pagkilatis sa puso tuwing maghahain tayo ng pagmamahal, katapatan at sakripisyo. Ngunit hindi matatawaran na ang ating henerasyon ay nakapako sa kalituhan. Paniwala sa mga peking balita, pagod sa walang katapusang palitang pahayag, at sawa sa malalabong pangako. Maraming kabataang nagnanakaw ng pagkakataon sa gabi upang maghanap ng kasagutan sa liwanag ng cellphone, ngunit madalas na uuwi sa kawalan. Dito pumapasok ang hamon ng kaban. Ang katotohanan ay hindi bulong ng ingay kundi tinig ng budhi, at pumupula ito kapag nilapitan ng puso na handang makinig. Kung bubuhay natin ang kaban sa ating konsensya, matututuhan nating salain ang mga pahayag, alin ang alon ng kasinungalingan, at alin ang ulap ng karunungan na umaakay sa tiyak na direksyon. Sa usaping pagkakaisa ng relihiyon, hinahamon tayo ng kaban na huwag manahimik sa likod ng matayog na pader ng denominasyon. Kung totoong ang kaban ay tahanan ng presensya ng Diyos, at kung ang presensyang iyon ay walang hanggan, paano natin ito maisisilid sa makitid na kahon ng panatikismo? Ang tunay na kaban ay nagwawalay sa maling karangalan at inilalantad ang katotohanang ang pag-ibig ay nakalilikha ng mesa kung saan maaaring magsalo ang iba't ibang pananampalataya. Kapag ang isang Muslim ay yumakap sa Kristiyano upang mag-abot ng tulong sa nasalanta ng bagyo, kapag ang isang Budista ay humawak sa kamay ng Katoliko upang dalawin ang may sakit, at kapag ang isang digaanong relihiyoso ay nakisangkot upang itindig ang bahay ng maralita, naroroon ang tunay na kaban ng tipan.
walang tatak, walang kulay, tanging pag-ibig. Kung tutunghayan natin ang hamon ng kapaligiran, lipunan, kapayapaan, agham, sining, at tahanan, iisa ang ugat. Kinakailangang buhaying muli ang tatlong kapangyarihan sa loob ng kaban. Una, ang tapyas ng batas. Hindi lamang nakasulat sa marmol, kundi nakaukit sa isip upang magdikta ng tama kahit walang nakatingin. Ikalawa, ang sisidlan ng mana. Sapat na kabutihan upang pakainin ang lahat ng nagugutom, kahit pa natin pinaghahati-hatian ang kakaunti. Ikatlo, ang tungkod na namulaklak. Kapangyarihang manguna ng may kababaang loob, naglilingkod sa halip na nangingibabaw. Kapag iningatan natin ang tatlong ito, nagiging altar ang buhay. At kapag altar ang buhay, nagiging templo ang mundo. Sa pagtatapos ng ating ikatlong yugto, mananatili ang tanong na humahaplos sa balikat ng bawat nilalang. Nasa ang bahagi ng iyong buhay nakatago ang kaban? Baka nasa hulihan ng aparador ng pagsiselos, nakapatong sa alkansyang puno ng pagkatakot, o nakasiksik sa sulok ng sugatang alaala. Panahon ng ilabas ito, punasan ng alikabok at ipasan sa balikat ng pananagutan. Tandaan nina Josue at mga pari. Hindi huminto ang baha hanggat hindi nila ibinababad ang paa sa malamig na agos ng Jordan. Ganyan din sa atin. Hindi susuko ang unos ng mundo hanggat hindi natin ibinababad ang paa sa tungkulin, binubuhat ang kaban ng pag-ibig at naglalakad sa gitna ng alon ng pag-aalinlangan. Kung darating ang araw na mahukay ng arkeologo ang tunay na kahon ng kaban ng tipan, magtatatalon ang media, sisigaw ang mga pamunuan, at sasabog sa balita ang opisyal na pahayag. Ngunit higit pa sa anumang eksibisyon ng gintong kahon, ang kaluwalhatian ng Diyos ay hihintayin pa ring masilayan sa loob ng buhay ng tao. Walang saysay ang paglitaw ng kahon kung mananatili tayong sakim, marahas, at walang malasakit. Kaya bago pa man makita ang bagay na pisikal, ihandog na natin ang sarili bilang buhay na kaban. May pusong lumilikha ng himala ng pagkakaisa, may isip na naggigiit ng katarungan, at may kamay na humahagkan sa sugatang mundo. Sa ganitong paraan, sa simpleng pagtatanim sa bakuran, sa taimtim na pag-aruga sa pamilya, sa matapang na pagtindig laban sa katiwalian, sa paglikha ng sining na bumubuo ng kaluluwa, at sa paggising ng siyensya upang pagalingin at hindi sirain, nagiging mas maliwanag pa sa ginto ang ningning ng kaban ng tipan. At habang patuloy tayong naglalakad, pitpit ang gunita ng disyerto at pangako ng lupang sagana, maririnig natin ang tahimik na hibik ng may kapal. Hindi kita iiwan sapagkat dinala mo ako sa puso mo. Kung ikaw man ay nakalugmok ngayon sa pagod, balot ng alikabok ng kabiguan, o nilalamon ng dilim ng hinaharap, isipin mong may nakatagong kaban sa kaibuturan ng iyong dibdib. Naghihintay lamang na buksan mo ang takip, hayaang sumiklab ang apoy at ilawan ng sarili mong landas. Sa oras na yakapin mo ang liwanag na iyon, hindi mo na kailangang maghanap pa ng iba. Ikaw mismo ang magiging palatandaan ng pag-asa sa mundong sabik sa biyaya. At sa sandaling mangyari ito, maglalakad ka sa gilid ng dagat ng hamon. Maririnig mo ang galit na alon, ngunit matitiyak mong hihinto ang baha sa pagtapak mo, sapagkat ang sinumang nagdadala ng kaban ay hindi kailanman iniiwan ng Diyos. Sa pag-usad ng ating paglalakbay mula sa maalab na apoy ng tatlong naunang yugto, tila ba unti-unti nang nahuhulma sa ating mga palad ang hugis ng panata. Kung dati hinahanap lamang natin ang kislap ng gintong kaban upang mapawi ang uhaw ng hiwaga, ngayoy nauunawaan na nating ang tunay na halaga nito ay nakabaon sa tungkuling ibinubulong nito sa bawat tibok ng puso. Kaya sa ikaapat na bahagi, sisidlan natin ng masinsing pagninilay ang tanong, paano natin isasalin ang liwanag ng kaban ng tipan tungo sa konkretong pagbabago ng sarili, pamilya, pamayanan at sambayanang pandaigdig? Hindi maikakaila na ang unang entablado ng rebolusyong espiritual ay ang sariling kalooban. Katulad ni Moises na inakit ng naglalagablab na palumpong,
kailangan muna nating huminto, hubarin ang sandalyas ng pagmamataas, at tanggapin na ang lupaing inaapakan ay sagrado. Hindi dahil ito'y walang dungis, kundi dahil naroon ang Diyos na naghihintay na hablutin ang ating pansin. Kung iisipin, hindi nag-utos si Yahweh kay Moises na kunin agad ang kaban. Inutusan niya muna itong harapin ang madilim na kasaysayan ng kanyang bayan at bumalik sa Ehipto. Ganyan din ang unang hakbang natin. Kilalanin ang sariling anino, mga bisyo, takot, at paulit-ulit na pagkakamali. Sapagkat doon natin makikitang nasaan ang panloob na pagkaalipin na kailangang palayain. Kapag naitindig natin ang altar ng katapatan sa sariling budhi, para na rin nating inihanay ang unang tapyas ng bato sa loob ng ating dibdib. Sumunod na hakbang ang pamilya, munting kaharian kung saan unang tumitibok ang pag-ibig na gumuguhit ng anyo ng lipunan. Ang kaban ay naglalaman ng mana sa gisag ng sustento ng langit. Sa ating panahon, ang kinakain ng bata ay hindi lamang kanin at gulay, kundi pati mga salitang naririnig sa hapagkainan. Kung ang ulam ay sumbat at sigaw, lalaking hungkag ang kanyang diwa. Ngunit kung ang plato'y pinupuno ng papuri at dasal, lalaking tiyatgong ang puso, handang tumugtog ng himig ng kabutihan. Kaya hamon sa bawat ama't ina na linangin ang ritual ng pagkukuwento, pagdarasal at pag-aaruga. Halimbawa, kung minsan ay kulang ang pera para sa mamahaling laruan, maaari naman nating ibahagi ang ginto ng atensyon, pakikinig sa salaysay ng maghapon ng anak, pagyakap sa gitna ng pagod, at pagtitiyaga sa araling bahay. Ang simpleng gawain na iyon ay nagiging sisidlan ng mana, nagpapala sa gutom na espiritu ng kabataan. Mula sa pamilya, lumawak tayo sa pamayanan. Narinig na natin ang kwento kung paanong nang bumagsak ang pader ng Jericho, sabay-sabayan ang hiyaw ng buong bayan. Sa makabagong wika, ang sabayang hiyaw na iyon ay nagiging pagkilos ng barangay laban sa katiwalian, paglilinis ng estero upang pigilan ng baha, o pagtatanim ng puno sa gulod upang hindi gumuho ang lupa. Bawat kapitbahay na lumalabas ng bahay, humahawak ng pala, nagdadala ng binhi, at nag-aambag ng pawis ay katumbas ng isang saserdoteng bumubuhat ng kaban. Sa tuwing umiinit ang balikat at nanlilimahid sa putik ang bisig, alalahanin nating puno man ng putik ang damit, nangingintab naman sa langit ang ngiti ng may kapal, sapagkat mas mahalaga sa kanya ang lupang binuhay ng pag-asa kaysa templong pulos marmol, ngunit hungkag sa malasakit. Higit pa rito, humaharap sa atin ang hamong ekolohikal na tila bagong dagat na kailangang biyakin upang hindi malunod ang sangnilikha. Sinasabi ng mga siyentista na dumarami ang bagyong Dati, minsan lamang magpakita, kumakapal ang init na kumukubkob sa lungsod, at nanganganib maubos ang mga uri ng hayop na minsang bahagi ng awit ng gubat. Sa ganitong lagay, maaari nating itanong, saan natin ililibing ang kaban kung pati kabundukan ay hinuhukay ng walang pakundangan? Ang tanging sagot, huwag nating hayaang mawasak ang mismong libingan ng kaban, ang kalikasan. Kaya isang konkretong hakbang ang pagtanggi sa labis na plastik, pagyakap sa compost sa bakuran, paggamit ng bayong sa pamilihan, at pagsisikap na maglakad o magbisikleta kung kaya naman. Ang bawat butil ng pawis na natitipid sa usok ng sasakyan ay katumbas ng halimuyak ng insensong umaakyat sa harap ng kaban. Hindi rin natin maiiwasan ang teknolohiyang kumakaway na parang ulap ng alabok. Puno ng pangako, puno rin ng panganib. Sa isang pindot, maaari tayong makiugnay sa kaibigan sa malayong pulo, ngunit sa parehong saglit, maaari tayong maharap sa balita ng karahasang pumupunit sa puso o kasinungalingang nakabalot sa matamis na imahe. Ano ang magiging tungkod ni Aaron sa gitna ng himalang ito ng impormasyon? Sagot, ang disiplina sa pag-click. Kapag nakita nating kumakalat ang walang basehang tsismis, tayo ang magiging namumulaklak na tungkod kung pipiliin nating itanong, nasaan ang katotohanan?
Kapag nauudyok tayong mag-post ng salita ng puot, alalahanin nating ang tunog ng kampana ng kaban ay pag-ibig, hindi kadiliman. Sa ganitong paraan, ang teleponong hawak ay nagiging maliit na altar. Pwedeng magpalaya, pwedeng mag-alipin. Nasa pagpili natin kung anong tipa ng nota ang ating patutunugin. Mahalaga ring pag-usapan ang kalusugang pang-isip sapagkat marami sa ating kapatid ang nakangiti sa entablado ng araw, ngunit umiiyak sa likod ng tabing dilim. Noon, ang kaban ay binabalutan ng telang bughaw, ube at pula. Kulay ng pag-alaala, panalangin at sakripisyo. Sa ating panahon, ang telang iyon ay maaaring maging linya ng pagkakaibigan. Simpleng kamustahan, pakikinig na walang paghusga, at pag-aalok ng propesyonal na tulong kung kinakailangan. Kung si Haring David na taong ayon sa puso ng Diyos ay umiyak ng malalim sa kanyang mga salmo, hindi ba't patunay iyon na may karangalan sa pag-amin ng bigat? Kaya kapag may kasamang dantaong nakatira sa anino ng depresyon, tayo ang magiging bata na papahid sa kanilang luha, magdadala ng sisidlan ng mana sa anyo ng, "Narito ako, hindi ka nag-iisa." Lingunin natin ang kabataang puno ng alab na tila walang patutunguhan kung walang magsindi ng lampara sa dilim. Sa paaralan, may gurong pagod na sa dami ng papel, subalit pipiliing mag-alsa noong kaban ng pagtitiis upang manatili para lamang maipasa sa isang mag-aaral ang apoy ng pangarap. Sa paupahang silid, may kolehiyong kumakain ng instant na pansit 3 gabi sunod-sunod. Ngunit patuloy na nagbabasa ng makapal na aklat upang maging inhinyerong magtataguyod ng tulay sa bukas. Kung ang mga kabataan ay ituring nating kwentong buhay ng kaban, dapat nating ipaalala na sa bawat aral na kanilang sinasalo, may 3 hiyas na inihahanda: kaalaman, karakter, at katapangan. Sa pagsasanib ng 3 iyon, sila'y magiging tingga na hahawakan ng Diyos at huhubugin bilang gintong sisidlan ng pagbabago. Hindi rin mabubuo ang larawan kung hindi babanggitin ang pinuno. Mula kapitan ng barangay hanggang punong bayan, mula direktor ng paaralan hanggang manggagamot na namumuno sa ospital. Sabi ng matatanda, ang punong bayan ay tulay, hindi troso. Kaya't kung nais ng namumuno na tumagal, kailangan niyang ipasa ng kaban, hindi ang kaban ang papasan sa kanya. Ang ibig sabihin, huwag gawing palamuti ang kapangyarihan, gawin itong sisidlan ng paglilingkod. Kapag tumayo ka sa harap ng taumbayan at ipinangakong uunahin ang kapakanan nila, ituring mo yung sandali na parang pagpasok sa kabanal-banalang dako. Isang yapak na kapag dinungisan ng kasakiman ay tiyak na papatawan ng hatol ng kasaysayan. Kaugnay nito ang katarungang panlipunan. Naniniwala tayo na ang kaban ay sagisag ng tipang patas ang trato sa lahat. Ngunit sa lansangan, madalas nating makitang naglalakad ang ina na may karitong puno ng plastik upang ibenta, habang may ilan namang namamahinga sa upuang mamahalin matapos gumastos ng malaki sa isang gabi. Hindi ipinagbabawal ng kaban ang kasaganaan, ngunit ipinapaalala nito na ang tunay na kayamanan ay hindi sinusukat sa dami ng gintong nakapalaman sa bangko, kundi sa dami ng pamilyang naahon sa putik. Kaya't kung isa kang negosyanteng pinagpala, tingnan mong muli ang sahod ng manggagawa. Baka kailangan mo nang palakasin ang kanyang tinig sa hapagkainan upang sa susunod na salmo ng buhay, sabay kayong makakanta ng himig ng pasasalamat. Tignan din natin ang paglalakbay ng mga manggagawang lumalabas ng bansa, mga modernong Moises na naglalakad sa pulang karagatan ng pangungulila upang maitaguyod ang pangarap ng pamilya. Bitbit nila sa maleta ang butil ng tipan, pag-asa para sa anak na makapag-aral, lunas para sa magulang na may karamdaman, at puhunan para sa maliit na negosyo sa pag-uwi. Kapag nasa dalampasigan ng banyagang lupa at tinatamaan ng unos ng diskriminasyon, alalahanin nilang ang kaban ay laging nauna at hindi sila pababayaan. Sa ating naiwan sa bayan, tungkulin nating maging puwersa ng suporta. Huwag silain ng tsismis,
bagkus ipanalangin at pagsikapang lumikha ng lipunang kayang magbalik ng kabuhayan upang hindi nila kailangang lumayo. Sa gitna naman ng sigawang pampolitika, sunod-sunod na talumpati ang naglalagutan ng hininga ng sambayanan. Kung minsan, ang kabaong ng katotohanan ay sinusubukang ibaon sa hukay ng propaganda. Dito lumilitaw ang mga modernong propetang kamukha ni Jeremias, mga mamamahayag, guro at mananaliksik na handang magutas sa pangako ng katotohanan kahit kapalit ang panggigipit. Kapag inilalathala nila ang ulat ng katiwalian, parang binabasag nila ang Diyos-Diyosan ni Dagon at ipinapakita sa taumbayan na balang araw, babagsak din ang idolatriya ng kasinungalingan. Sa atin namang mga tumatangkilik ng balita, huwag tayong maging Filistiyong nag-uuwi ng kaban upang ipagmalaki, kundi maging Israelis na nagpupugay at nagbabantay sa kaban ng wasto at patas na impormasyon. Hindi mabubuo ang salaysay kung hindi natin sasariwain ang daloy ng sining at kultura na lumilok sa kaluluwa ng bansa. Kapag ang pintor ay kumukurot ng pinulbos na lupa upang likhain ang kulay ng dapit hapon sa kanyang obra, pinapaalala niyang ang alabok ay maaaring maging pinto ng langit sa mata ng naghahanap ng ganda. Kapag ang makata ay nagtitipa ng tugma tungkol sa pag-ibig na tapat, ginagawang tulay ang salita upang maramdaman nating hindi tayo nag-iisa sa pananabik. Huwag nating maliitin ang tula, awit, dula at sayaw. Ang mga ito ang tunog ng kampana ng kaban sa gitna ng katahimikan ng kawalan. Sa bawat pagtatanghal na humihikayat sa kabutihan, bumabagsak ang pader ng Jericho ng kawalang pakialam. Sa pagpapalalim ng ugnayang pananampalataya, masdan natin ang maririkit na halimbawa ng sama-samang pagtulong tuwing may kalamidad. Sa loob ng isang bodega ng depensa, maaaring magkatabi ang madre at imam na parehong nagbubuhos ng bigas sa sako ng tulong. Sa tagpong iyon, hindi na mahalaga kung paanong binibigkas ang pangalan ng Diyos. Ang mahalaga'y iisa, ang tibok ng puso. Naririto kami. Iyon ang liwanag ng kaban na walang bakod, walang kulay, walang pamatasan, kundi kabutihan. Sa larangan ng paglilingkod sa mahihina, lumilitaw ang karunungan kung saan naroon ang kaban, naroon din ang mga walang boses. Dati, ang kaban ay inilalagay sa tolda sa gitna ng kampamento upang kahit ang pinakamahirap na tolda ay may tanaw sa liwanag. Sa ating panahon, kapag ang pamahalaan o pribadong sektor ay nagtayo ng silid-aralan sa malayong bundok, nagkakampana ang langit. Kapag ang doktor ay naglakad ng ilang oras upang makapunta sa baryong walang daan, nagiging saserdote siya ng bagong tipan. Ngayong paparating na ang panibagong dekada, karaniwan nating naririnig ang takot. Baka tuluyang maubos ang pangingisda, baka sumabog ang digmaan, baka mawasak ang klima. Ngunit kapag iniusli natin ang tainga sa bulong ng kaban, maririnig nating umuulit-ulit ang pangako. Narito ako. Ang pangakong iyon ay naging totoo nang hatiin niya ang dagat na pula, nang patigilin niya ang baha ng Jordan, at nang muli siyang mabuhay matapos ang 3 araw ng dilim. Kaya't sa lungkot ng krisis, alalahanin nating ang kwento ng kaban ay laging nagtatapos sa tagumpay ng liwanag. Sa praktikal na antas, maaaring tanungin mo, ano ang magagawa ko bukas pagkabangon ko? Narito ang 7 mungkahing hakbang na parang 7 ikot sa Jericho. Magdasal o magnilay ng hindi bababa sa 5 minuto upang ipaalala sa sarili na kaisa mo ang may likha. Maglista ng pasasalamat sa 3 bagay araw-araw upang mapagyaman ang mana ng kagalakan. Mag-ambag ng maliit na aksyon sa kapaligiran, pagpulot ng basura, pag-iwas sa sobrang kuryente, o pagtatanim ng buto. Mag-aral o magbasa kahit isang pahina tungkol sa paksa ng katarungan o agham upang lalong tumalas ang isip. Magbigay ng tulong sa isa, maaring pagpapatawad, pakikinig o simpleng pagbati upang mamulaklak ang tungkod ng malasakit. Magtipid ng mapang-api na salita sa social media at palitan ng pag-uudyok na maghunos dili ang kapwa. Maghanda ng pangmatagalang proyekto sa loob ng taon, isang advokasya
munting negosyo o gawaing voluntaryo na magiging tulay ng kabutihan sa iba. Sa sandaling simulan mo ang 7 hakbang, unti-unting bubuo ng ritmo ang buhay mo. Parang mga pari na sinundan ng paghihenghong ng trumpeta hanggang bumigay ang pader. Ang pader ng pagdududa ay maaaring makapal sa umpisa, ngunit sa paulit-ulit na lakad ng paniniwala ito'y bibigay. Habang nilalakbay natin ang huling yugto ng bahaging ito, sikapin nating itanim sa alaala ang larawan ni Jeremias na nakatingin sa nakasarang kuweba sa bundok Nebo. Ang malamig na hangin ay maaaring sumipol sa kanyang tainga, ngunit mas maingay ang tibok ng puso niyang puno ng katiyakan. Darating ang araw. Gaya niya, dadating sa atin ang gabi ng pangamba. Subalit kung itinago natin ang kaban ng pag-asa sa kailaliman ng puso, hindi tayo matutuyo. Magsisilbing ilawan ang mana ng kagalakan. Magsisilbing gabay ang tapyas ng katotohanan at magsisilbing sandata ang tungkod ng paglilingkod. Sa susunod na bahagi ng ating pagsasalarawan, sisilipin naman natin ang kainitang labanan ng ideolohiya at ang tanong kung paano patuloy na magpapailanlaang ang liwanag ng kaban kapag ang mundo ay nilulunod ng ingay ng paghahati-hati. Ngunit bago tayo humakbang papalapit doon, huminga tayo ng malalim, itanong sa sarili, ano ang nakaharang sa harap ko na parang Jericho? Sumagot man ang isip ng utang, karamdaman, galit o takot, tandaan mong may paraan. Buhatin mo ang kaban ng pananampalataya, ikutin mo araw-araw ng may dasal at gawa, at sa ika-7 ikot, hiyawan mo ang tagumpay kahit hindi mo pa nakikita. Sapagkat ang hiyaw ng may tiwala ay lagos hanggang langit. Kaya, kaibigan, paglabas mo ng pintuan ngayon, isipin mong ikaw ay saserdoting may korona ng simpleng gawain. Bawat hakbang mo sa kalsada, bawat ngiti mo sa estrangherong nakasalubong, at bawat hibla ng dagsang pangarap na iyong hinahabi, lahat ng iyon ay damba ng inilalakad, gininto ang kahong patuloy na binubuksan, at apuyan ng presensyang dumadaloy sa pagitan ng tao at may likha. Sa ganyang paraan, hindi mo na kailangang tanungin kung saan ang kaba ng tipan, sapagkat sa mismong tadyang mo, tumitibok ito. Handa kang gawing ilaw ng mundong uhaw sa tunay na liwanag. Hanggang sa susunod na yugto, manatili kang matatag, sapagkat ang Diyos na humawi ng dagat ay siya ring magpapayapa sa bagyo ng iyong bukas. Naglalakbay tayo ngayon sa ika-5 yugto ng ating salaysay, ang pinakamainit na bahaging sinusunggaban ng mga hangin ng pagkakahati-hati. Kung sa mga naunang bahagi ay itinanim natin sa puso ang apoy ng kaban para sa sarili, pamilya, pamayanan at bayan. Sa bahaging ito, haharapin natin ang pinakamalawak na lawak, ang daigdig ng salusalo ng iba't ibang pananaw, paniniwala at panaginip. Hihimayin natin kung paano magpapatuloy ang liwanag ng kaban ng tipan sa gitna ng malalakas na alon ng hidwaan mula sa palitan ng kuro-kuro sa kainan hanggang sa estratehiyang pampulitika ng malalaking bansa. At kung paano natin maitatatag ang isang kultura ng kapayapaan na nakaugat sa 3 hiyas ng kaban, katotohanan, kagandahang loob at katatagan. Lakbay isip, pagbubukas ng pinto ng unawa. Sa puok ng ideolohiya, madalas nating marinig ang paglalaban ng pulang watawat laban sa bughaw, ng kaliwa laban sa kanan, at ng konserbatibo laban sa radikal. Bawat panig ay may kani-kanyang salaysay ng katarungan, subalit kapag hindi napigil, ang paninindigan ay nagiging batong ipinupukol sa kaibayo. Narito ang unang hamon ng kaban. Pakinggan muna bago magpasya. Kung si Moises ay hindi nakinig sa pagdaing ng kanyang mga kababayan, hindi niya makikita ang nagliliyab na palumpong. Kung si David ay bingi sa tinig ng kanyang budhi, baka hindi niya narinig ang bulong na pumili ng tirador at harapin si Goliath. Kaya, sa ngayon, bago tayo sumali sa diskusyon, maging sa palengke o sa digital na talakayan, ihatang natin sa balikat ang kaban ng pakikinig. Maglaan tayo ng mga sandali upang unawain kung bakit ganoon mag-isip ang kabilang panig.
baka sa ugat ng kanilang galit ay may sugat na matagal nang pinababayaan. Sa ganitong kilos, tayo ay nagiging pari ng bagong tipan, naglalakad sa pagitan ng magkalabang kampo, dala ang sisidlan ng mana ng pakikipagbati. Gumuguhong pader, pagpapanday ng tulay pang wika. Isa sa pangunahing dahilan ng hidwaan ay ang pagitan sa wika. Hindi lamang salitang binibigkas, kundi wikang pampaningin, pandinig at pandama. Halimbawa, kapag sinabing kaunlaran, maaaring maisip ng negosyante ang pirmihan ng puhunan, subalit para sa magsasaka, ang kaunlaran ay irigasyong dumadaloy sa tuyong palayan. Dito pumapasok ang aral ng kaban, kailangang magtagpo ang pananaw. Kung noon ang tabernakulo ay inilalagay sa gitna ng kampamento upang makita ng lahat, ngayon kailangang ilagay sa gitna ng usapan ang pangkaraniwang kabutihan upang mahipo ng bawat isa. Sa praktika, nangangahulugan ito na sa pagpupulong ng barangay, hindi pwedeng puro teknikal na termino lamang. Kailangang salin sa wika ng mamamayan. Sa ganitong paraan, ang pader ng kalituhan ay bumabagsak at nabubuo ang tulay ng pag-uunawaan, paglalakbay ng pangarap, edukasyong pangkatauhan. Tumingin tayo sa paaralan kung saan hinuhubog ang hinaharap ng bayan. Dito madalas magsimula ang sigalot ng pag-uuri, kung sino ang matalino at sino ang mahina, sino ang may pribilehyo at sino ang kapos. Upang itayo ang kaban sa gitna ng silid-aralan, kailangang magbangon ng kurikulum na may 3 haligi: kaisipan, konsyensya at kakayahan. Kaisipan para matalas ang pag-unawa, konsyensya para ang talino ay magabayan ng kabutihan, at kakayahan upang maisagawa-sagawa ang mabuting balak. Kapag nagtuturo ang guro tungkol sa heometriya, maaari niyang ipakita kung paanong ang hugis ng tatsulok ay paalala ng 3 hiyas ng kaban. Kapag tinatalakay niya ang kasaysayan, maaari niyang ipakita kung paanong ang kabayanihan ay tumutubo sa lupa ng pananampalataya sa dangal ng tao. Sa bawat aralin, ang pantig ng puso at isip ay nagsasayaw at napapanday ang mag-aaral na hindi lamang utak na may tala, kundi puso na may alab, ekonomiyang may puso, tindig ng katarungan. Hindi maikakaila na ang hanay ng negosyo ay makapangyarihang puwersa na maaaring maging daluyan ng pagpapala o kasakiman. Narinig na natin ang kwento ng Filisteo na nag-angkin sa kaban at nagpasok ng salot sa sarili. Gayon din, kapag ang isang kumpanya ay tumingin sa manggagawa bilang piyesang palitin, siya rin ang sasalo sa bagsik ng huwad na katiwasayan. Kawalan ng tiwala, mataas na pag-alis ng tauhan, at pagkabansot ng tunay na inobasyon. Kung nais nating maging buhay ang kaban sa ekonomiya, kailangan nating magpanday ng sistemang patas ang sahod, malinaw ang patakaran, at may pagbabahagi sa pakinabang. Ang negosyanteng marunong maglaan ng bahagi ng kita sa halos limot na sektor ng lipunan ay katumbas ng saserdoteng nagpapahid ng langis sa sugatang bayan. Kapag nag-uumapaw sa malasakit ang tanggapan, lumalawak ang ilog ng mana, at kapag busog ang manggagawa sa dignidad, nabubuhay ang kaban sa puso ng pabrika. Sining ng kapayapaan, paglilitis sa galit, sa pagsiklab ng marahas na pahayag, maging ito man ay paputok ng baril o pagsabog ng salita. Madalas nakakaligta ang umupo, huminga, at tanungin ang sariling galit. Saan ka ba nagmumula? Sabi ng matatanda, ang sugat na hindi ginamot ay nananakit at nananakit. Kaya bago pa maging apoy na lumalamon ang hidwaan, kailangang bigyan ng arena ang pag-aaruga sa damdamin. Makatutulong ang sining, pagsulat ng tula ng pighati, pagpinta ng larawan ng inaasam na pagkakasundo, o paglikha ng awit na naglalaman ng taimtim na hiling sa kapayapaan. Sa bawat kumpas ng kwerdas, umiihihip ang simoy na nagpapaalala sa kaluluwa na mas malakas ang hibik ng pagkakaisa kaysa pagsingasing ng bala. Kung ang bawat baryo ay may dula ang bayan, palihan at sabayang pagbabasa, bumubuo tayo ng kalasag ng kultura na kumakabog sa dibdib ng karahasan.
buklod sa pananampalataya, lamesang walang bakod, isang malaking hadlang sa pandaigdigang pagkakaisa, ang maling akala na nag-aagawan ang iba't ibang relihiyon sa pabor ng iisang Diyos. Subalit kung babalikan natin ang pinakaugat, ang bawat pananampalataya ay tila sanga lamang na umuusbong sa iisang puno ng pag-ibig. Sa gitna ng kaguluhan, kailangang bumangon ang lamesang walang bakod, tahanan ng pag-uusap, pagdarasal at pagdamay. Ipagpalagay nating may bagyong dumating kung ang simbahan, moske at templong Budista ay nag-isang dibdib upang magluto ng lugaw sa evacuation center. Bumubukas ang pintuan ng kaban, walang tunog, walang pormang ritual, tanging pulso ng kahabagan. Dito, ang sigla ng tipan ay sumisiklab, na ang Diyos ay mas nahahayag sa palad na nakikipagkapwa kaysa sa doktrinang nagkukuta sa pader. Bayanihan sa panahon ng laganap na sakit. Sa nakalipas na mga taon, naranasan natin ang panganib ng salot na nagpaluhod sa buong daigdig. Ngunit habang naroon ang pangamba, lumitaw ang mga saksi ng pag-asa. Doktor na hindi umuwi sa sariling tahanan, nurse na humalik sa kulambu ng anak sa pamamagitan ng bintana, at karaniwang tao na nagpamalas ng walang kapantay na pagpapakain sa mga nakaratay. Sa mga larawan nila, nakikita nating muling umuusbong ang tatlong hiyas. Tapyas ng batas sa anyo ng alituntunin ng kalinisan, sisidlan ng mana sa anyo ng libreng tanghalian sa pasyente, at tungkod na namulaklak sa anyo ng pambihirang pag-aasam na gumaling ang daigdig. Kapag binalikan natin ang karanasang ito, magsisilbi itong bakas ng kaban na tumatawid mula sa yugto ng karamdaman patungo sa pagbabagong buhay, inobasyong may kaluluwa, agham na naglilingkod. Mabilis ang takbo ng agham, may talino ng kayang bumuo ng kasangkapang tumutulay sa bituin o larong guni-guni na kumukulong paalala ng realidad. Subalit ang tanong, kaninong kapakanan ang una nitong hinihintay? Kapag ang inhenyero ay nagdisenyo ng makinarya upang magbomba ng bala, hindi ba't nagiging Filisteo siyang umuupod sa kaban para sa pansariling lakas? Ang panawagan ay malinaw. Isilid sa loob ng pagsasaliksik ang layunin ng kabutihan. Kapag ang kabataang siyentista ay pumili ng pag-aaral laban sa kanser, naglalakad siya sa altar ng pangako. Kapag ang imbentor ay gumamit ng enerhiyang mula sa araw upang magbigay liwanag sa liblib na baryo, tumutunog ang kampana ng tipan. At sa bawat tagumpay, kailangang balikan ang ugat na tayo'y nilikha hindi upang maging amo ng lupa, kundi katiwala ng buhay, tinig ng kabundukan, pagtatanggol sa likas yaman. Sa tagpo ng mga minero at katutubo, kadalasan sumisiklab ang komprontasyon. Sa puso ng katutubo, ang bundok ay tandang pananampalatayang pinagbibigkisan ng alaala ng ninuno. Sa mata ng kumpanya, ang bundok ay yaman para sa ekonomiya. Ano ang papel ng kaban dito? Ang sagot, tagapamagitan. Kailangang ipaalala na may takdang hangganan ang paghuhukay. Kapag naubos ang lupa, saan tutubo ang susunod na butil? Kung ituring nating dambana ang bawat lambak, maglalatag tayo ng masinop na paraan, sagad na pagre-recycle, patas na bayad sa katutubo, at reforestation na hindi lamang pang photo op, kundi talagang sinusuportahang patuloy na pag-alaga. Sa ganitong paraan, nabubura ang tala ng kasakiman at nabubuo ang anotasyon ng tipan sa pagitan ng kapwa at kalikasan, pinunong hinuhubog ng serbisyo. Sa alinmang antas, barangay, lungsod, rehiyon, ang pinuno ay dapat maglakad sa unahan bilang tagabuhat ng kaban. Ibig sabihin, siya ang unang susunod sa batas, unang tatanggap sa sakripisyo, at huling kukubra ng pakinabang. Kung kaya niyang ipaglaban ang katuwiran, kahit taliwas sa personal na interes, naaangkin niya ang tungkod na namumulaklak sa kamitsay. Ngunit kung papayag siyang maging alipin ng tulak ng kapritsyo, bigla siyang nagiging rebulto ni Dagon na babagsak sa harap ng dakilang liwanag. Sa ganitong diwa, mahalagang itaguyod ang malinaw na panuntunan ng pagkakaroon ng malayang pamamahayag, tamang paggamit ng pondo,
at bukas na konsultasyon. Sa bawat pulong na isinagawa ng bukas at tapat, isang bato ng pader ng Jericho ng tiwaling tradisyon ang natitibag. Pagkakaisa ng henerasyon. Hindi maaring ituon sa kabataan lamang ang pag-asa, ni sa nakatatanda lamang ang karanasan. Kailangan itong ipagsalubong. Katulad ng mga Levita na nagpapasapasa ng kaban, kailangang mag-ugnayan ang bugso ng sigla ng kabataan at lalim ng dunong ng matatanda. Maaaring maglatag ng malayang usapang bayan kung saan ang nakababatay maghahain ng makabagong ideya at ang nakakatanday maghahain ng nakaraang aral. Sa sandaling pakinggan nila ang isa't isa, makakalikha sila ng plano sa sakahan, malikhaing turismo o palihan sa sining na may ugat sa kultura at pakpak ng pag-unlad. Narito rin ang saya ng tipan. Kapag nagsama ang dati at bago, sumasabog ang halimuyak ng pag-asa. Mapagpalayang pag-aalala, kapangyarihan ng kasaysayan. Ang bayang walang alaala ay parang punong walang ugat. Anuman ang itanim na hangarin ay mauudlot. Kaya mahalagang balikan ang kasaysayan, hindi upang mamuhi, kundi upang matuto. Kung sinuri natin kung paano bumagsak ang unang templo dahil sa kawalan ng paninindigan, maiingatan nating huwag maulit sa kasalukuyan. Kung inalala natin ang giting ng mga ninuno sa EDSA o sa Datu Lapu-Lapu, maaari nating masindihan ang lampara ng pagkakaisa tuwing may banta sa kalayaan. Sa bawat pag-alaala, hinahayaan nating bumalik sa puso ang tunog ng kampana ng kaban. Hingang pandaigdig, kapayapaan sa loob ng bahay daigdig, sa ilalim ng isang langit, isang karagatan at magkakaugnay na hamog ng hangin, tayong lahat ay magkakapiling sa isang bahay daigdig. Ang usok ng isang industriyang labis sa anong kontinente ay lason din na malalanghap ng kasunod na rehiyon. Kaya't sa mga pagpupulong ng iba't ibang bansa, napakahalagang maisilid sa kasunduan ang espiritu ng tipan, paggalang sa buhay ng lahat, tao, hayop, halaman. Kapag ang mayamang bansa ay nag-alok ng matapat na teknolohiyang malinis at bukas na kaalaman upang makatulong sa mahihirap na bansa, sinasalo nila ang gawain ni Aaron na nagpapamukadkad ng tungkod. Kapag ang mahihirap na bansa ay ginamit ng wasto at matalino ang tulong, iniiwasan nila ang tuksong maging Filisteo. Kung magtagpo ang kabutihan at pananalig, pwedeng mabiyak ang dagat ng kahirapan at makatawid ang lahat patungo sa lupang sagana. Panawagan ng huling trumpeta. Sa wakas ng ating ikalimang yugto, umuukilkil ang isang matinding tanong. Handa na ba ang puso ko na umangkin ng ganap na pananagutan? Dahil kung babalikan natin ang sinaunang tagpo nang iniligtas ni Jeremias ang kaban, hindi niya alam kung kailan muli iyong mabubuksan. Subalit ginawa pa rin niya ang tama. Gaya niya, baka hindi agarang makita ang bunga ng ating pawis at luha, ngunit ang kaban ay naniniwala sa siklo. Anumang mabuting binhi na itinanim ay sisibol kahit henerasyon ang bibilangin. Kaya't tuwing haharap tayo sa hamon, kakulangan, karamdaman, pag-uusig, hawakan natin ang tatlong hiyas. Ang tapyas ng batas ay gagabay, ang sisidlan ng mana ay magpapalakas, at ang tungkod na namumulaklak ay magluluklok ng panibagong pag-asa. Sa susunod at huling bahagi ng ating serye, sisilipin natin ang pangwakas na larawan, ang pangarap na lumilikha ng bagong bukang liwayway, isang lipunang ang liwanag ng kaban ay hindi na lamang kwento, kundi humahampas na realidad sa mata ng bawat bata, magulang at lolo. Paghandaan natin ang pinakamatamis na tanong. Paano natin isusulat sa bato ng panahon ang tipan ng walang hanggang pagkakaisa? Hanggang doon, itanim mo sa dibdib ang pangako. Sa bawat pintig ng puso ko, may ginintuang kaban na kumakaway sa mundo. Handa akong maging saserdote ng pag-asa.